Bukas, Rexidol Forte, abdig para taupan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, isa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Ikaw ba ay may maraming katanungan patungkol sa nagaganap ngayon sa ating mundo? Ano pa ang mga maaaring asahan patungkol sa ating panahon ngayon at sa hinaharap? Mga kailang paghandaan batay sa salita ni Yahweh upang makaiwas sa walang hanggang kapahamakan bagkus magkaroon ng tiyak na kaligtasan. Sa kanyang pagbabalik, dala ang gantimpala para sa bawat isa. Tiyakin ang iyong magiging kalagayan walang hanggan. Pakinggan ang programang nabugna para sa iyo, ang salita ni Yahweh. Huwag kaligtaan abangan at subaybayan. Programang tiyak na magdudulot sa inyo ng isang buhay na masagana sa presensya niya. Dahil dito, mga panalangin madaling tugunin dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahweh. Kasamang isa sa himpapawid ang malalaking kaganapan sa mundo, ang The 7 Great World End Time Events, buwan ng Nobyembre, tuwing araw ng linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito lamang po yan sa 103.9 Radyo Natin na Balbiliran. Ihahatid Nina Roth Pagabasan Fuentes, Nora Ibaho George at Enrique Hontelia. Hanggang sa muli, Shalom! Isang mapayapa at mapagpalang hapon, sumayin niyo pong lahat. Sa hapong ito ay aming hatid sa inyo ang personal na pangalan ng anak, ang Mesiya na si Yeshua. Ano ang ibig pakahulugan ng pangalang Yeshua? Mula sa personal na pangalan ng ama, si Yahweh, Hebreo. Nagmula ang pangalan ng anak na si Yeshua, Hebreo din, kung saan ang ibig pakahulugan nito ay ang walang iba ay si Yahweh ang kaligtasan. Yeshua na ang ibig sabihin ay si Yah o Yahweh ang kaligtasan. Dahil ang Swa, salitang Hebreo na may kahulugan na kaligtasan, kaya ang Yeshua ay si Yahweh ang kaligtasan. Ito ang personal na pangalan ng anak ng ating tagapagligtas na si Yeshua. Opo, dahil ipinangalan ng amang si Yahweh ang kanyang pangalan sa kanyang anak. Narito ang katibayan na ang pangalan ng ama ay nasa anak. Ang Biblia sa Aklat ng Juan, Kapitulo 17, versikulo 11 hanggang 12. Ito ang ating mababasa. I'm reading with my MBB version. Sa puntong ito, siya ay nanalangin sa Ama. Ang sabi niya, verse 11, At ngayon ako'y papunta na sa iyo. Niiwan ko ang sanlibutang ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan iyong pangalan. Kapangyarihan ng inyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Upang kung paanong ikaw at ako ay iisa, gayon din naman sila'y magiging isa. Verse 12, Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak upang matupad ang kasulatan.
Ayon sa pagkakasalaysay sa mga bersikulong ito, ang pangalan ng Ama na si Yahweh, na ibinigay sa anak ay hindi lamang po ito ginagawa sa ngayon. Noon pa man ay nangyayari na ito. Ang ipangalan sa anak ang pangalan ng Ama. Subalit, ano ang higit na pinakalayunan ng mga pagsasalin ng pangalan ng Ama sa anak na si Yeshua? Kaligtasan mula sa kaparusahan walang hanggan ng mga tao sa balat ng lupa ang pinakabuod ng kanilang layunin. Ang aklat ng Isaiah 44 verse 1 to 7 ay nagpapahayag na ang mapabilang ang mga lipi, wika, tribo o mga bansa na kanyang minamahal ni Yahweh ng Israel ay kanya rin naman tong ipapabilang na magiging kasapi sa kanyang minamahal. Kung kaya't programa na ni Yahweh ang maligtas ang lahat na sumasampalataya sa salita niya. Ang salita ni Yahweh, ang kanyang anak na si Yeshua. Tanggapin siya sa inyong mga buhay upang ang kaligtasan mapapasa inyo at maiwasan ang napapuntong kapahamakan walang hanggan dahilan sa hindi pagkilala sa mga salita ni Yahweh at sa tagapagligtas na si Yeshua. Ang kaligtasan ang laging sentro ng usapin ng mag-ama, Yahweh at Yeshua. Bago pa man nakilala ang sangkalupaan. Dahil sa pagkakaloob nito, bago pa man nilikha ang sangkalupaan dahil sa pagkakaloob nito sa tao ng malayang kalooban o free will. Ang pinakadulo kung bakit mahalaga ang usapin ng kaligtasan. Ito ay dahil ninanais ni Yahweh at Yeshua na tayo ay makabalik sa Kanya, mamuhay nang wala ng kahirapan, mapayapa at wala ng kalungkutan, makabalik sa kanilang piling at ang tapusin itong mundong ating tinitirahan sa ngayon. Tapusin ang mundong ating tinitirahan sa ngayon dahil sa sanhi ng kasalanan na tila bagang ang gawang mabuti at kabanalan na hindi na ito pinapahalagahan. Higit sa lahat ay pinagmamapuri pa. Pinagmamapuri hindi ang mga mabubuting gawa o kabanalan bagkus ang masasama. Ang banal na takot kay Yahweh na dapat nasa puso ng lahat para sa kaluwalhatian ng ating tagapaglikha, maging ang inuutos na sambahin siya isang araw sa loob ng isang linggo, ay kung halos ay hindi na ito pinapahalagahan ng marami. Kung kaya't kanya nang ipinagpauna, kapahamakan at kaparusahan walang hanggan na hindi makakabalik sa kanyang kaharian. Ito ang pangpito nasa The Seven Great World End-Time Events. Ang huling event sa mundo magaganap na tinutukoy ng Biblia na tatapusin ng ating kasalukuyang mundo at papalitan ng mga bagong mga bagay, bagong langit at lupa na mababasa sa Revelation chapter 21 and to chapter 22 ng aklat sa Biblia. Bagamat nagsisimula na itong tahakin, tiniyak na ito nga ay magaganap sa buong kalupaan dahil ito ay nasa salita na ni Yahweh. Ang nangyayaring mga kaguluhan buong mundo sa ating kapanahunan ngayon
ay mga senyales ng pasimula ng kahirapan na susundan ng mas matinding kahirapan at laban sa pwersa ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng mga ito ay ating mararanasan ang pagliligtas ni Yeshua sa atin. Kung kaya't manatili kayong mamuhay, manatili tayong mamuhay ng may matibay at buhay na pananampalataya sa Kanya. Si Yahweh ay makapangyarihan. Gayon din ang anak ay makapangyarihan dahil sa pangalan ng Ama na nasa Kanya. Ang Isaiah chapter 9 verse 6, ito ang mababasa. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa Kanya ang pamahalaan at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihan, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ngunit ipinagtapat din naman ng anak na si Yeshua na ang Ama, si Yahweh, ay siyang nakahihigit sa Kanya na ating mababasa sa Juan Kapitulo 14, versikulo 28. Kung siya si Yeshua ay anak na makapangyarihan na si Yahweh at anak ng tao dahil isinilang siya hindi ayon sa laman kundi sa pamagitan ng Espiritu, kung kaya't banal si Yeshua ang tagapagligtas. Basahin natin ang Philippians chapter 2 verses 5 up to 10. Narito, verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Yeshua ang Mesiyas. Verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng makapangyarihan, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng makapangyarihan. Verse 7, sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng makapangyarihan at namuhay ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao. Verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng makapangyarihan at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Yeshua ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa, sapagkat ang pangalang Yahweh ay nasa anak. Sa usaping pagpapasailalim sa kalooban ng Ama o ang kalooban ng Ama ang siya niyang sinusunod, ang aklat ng Juan, Kapitulo 6, versikulo 37 up to 40, ito ang ating mababasa. Verse 37, lalapit sa akin ang lahat na binibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Verse 38, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsulit sa akin. Verse 39, at ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sinuman sa mga binibigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa mga huling araw. Verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kung bubuhayin sa huling araw. Narinig niyo ang mga katagang sinalita ni Yeshua. Lahat ng kalooban ng Ama, siya niyang sinusunod. Maging ang ialay niya ang buhay, pansamantala o panandalian, at kunin niya muli ito, balik sa Kanya. Ito ang ating mababasa sa aklat ng Juan,
Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 18. Tandaan ninyo ito, dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Verse 18. Walang makakakuha ng aking buhay. Usak ko itong binibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Opo, masunod lamang ang Ama. Ang akin pong tinutukoy ay walang iba ay ang patungkol sa kanyang pagiging anak at makapangyarihan si Yeshua. Ipinako at namatay at nabuhay siyang muli. Walang sino man ang makakakuha sa kanyang buhay sapagkat siya ang buhay. Kaya't kanya itong pansamantalang give up ng kusang loob. Ngunit kanya rin itong kinuha. May alay lamang ang kanyang katawan para sa kasalanan, hindi sa sarili, kundi sa lahat ng makasalanan, upang ang sinumang sumampalataya sa kanyang ginawa ay magkaroon ng buhay walang hanggan. Makapiling niya muli. Ibig sabihin, upang tayo ay makabalik muli sa kanyang kaharian, sa kadahilanang mawawala ang mundong kasalukuyan at tayo ay tatahan na kasama sa kanyang kaharian. Ang pangalang Yahweh ay 7,000 kabisis tong lumitaw sa Old and New Testament ayon sa referensya Kuhler-Reven Kartner's Hebrew Dictionary. Ang napagkalooban niya o mapagkalooban niya tayo ng kaligtasan ng mahal na Mesiyas na si Yeshua, kung saan ito ang pinakalayunin kung bakit siya naparito sa mundo, na kung saan dahil sa pag-ibig ng Ama, sinugo niya ang kanyang anak, ang anak ng ating Mesiyas. Ang aklat ng Juan, versikulo 3 hanggang 16, 15, 17, 18. Ito ang ating mababasa. Versikulo 16. Sapagkat ayon na lamang, gayon na lamang sa pag-ibig, ang pag-ibig ng Yahweh na sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Verse 17, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse 17, isinugo ng Yahweh ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Verse 18, hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Yahweh. 40 araw pagkatapos ng siya'y mabuhay na magmuli sa mga patay ay umakyat na siya sa langit. Opo. Ayon sa aklat ng Gawa 1 hanggang 3. Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Ganito ang nakasulat. Sa aking unang aklat ay isinalaysay ang lahat ng ginawa at itinuro ni Yeshua buhat sa pasimula. Verse 2. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay nag-iwan siya ng mga bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Verse 3. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay
nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Yahweh. Ang pag-ibig ng Ama ang siyang naging dahilan upang ang bawat isa ay masumpungan, makasumpong ng kaligtasan. Kung ating babalikan ang kasaysayan kung saan nagsimula ang kasalanan ng unang tao, si Adan, na siyang naging sanhi upang mahiwalay sila sa presensya ni Yahweh, at kung kaya't marating itong mundong atin ngayon tinatahanan. Paano nga ba nagkasala si Adan at Eva? Nang dahil sa kanila, nadamay ang lahat at napasailalim ang lahat sa kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao sa buong mundo, mula pa noon sa simula hanggang ngayon. Maliban kay Yeshua, nung siya'y magkatawang tao, banal, at minsan ay hindi nagkasala. Narito, ating babasahin ang Biblia. Aklat ng Henesis, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 24, na may pamagat, nagkasala ang tao. Mahalagang malaman ito ng lahat sapagkat maraming hindi naniniwala na kahit ang isang infant, kasisilang lamang niya, pagdating ng panahon na siya'y makakaunawa ng mabuti at masama, maaari na siyang lumapit at makipag-reconcile sa ating mahal na Yeshua dahil kusa sa katawan ng isang tao ang makasalanan. Kaya kapag nakagagawa tayo ng kasalanan, dapat lang na hingi lagi natin ito ng tawad. Kasi talagang ganun po. Wala pong supernatural isa man sa atin kundi si Yeshua lamang po. Kaya kung tayo po ay alam mong nagkakasala ka, kahit pa yan ilang beses ka nagkasala sa buong maghapon, kailangan hingi mo yan ng tawad. Sinabi, 70 sa aklat ng Matthew, tayo daw ay magpapatawad sa ating kapwa, 70 times 7. A day. Kung tinuro niya sa atin ang bagay na ganito, magpapatawad sa isang araw, 70 times a day sa ating kapwa, di ba po, siya man din ay maaaring yun ang gagawin sa atin, basta't matututo lang tayo humingi ng kapatawaran. Dahil natural na sa atin ang nagiging makasalanan. Narito ang kwento o kasaysayan kung paano ang kasalanan ni Adan at ni Eva ay naisalin sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Verse 1 ng Genesis chapter 3. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Isang araw, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng makapangyarihan na huwag kayong kukuha ng anumang bungang kahoy sa halamanan?" Verse 2. Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang anumang bunga sa halamanan." Verse 3. "Huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyaon." Sinabi ni Yahweh na huwag namin kakainin, nihihipuin man ang bunga na ito kung kami raw ay kakain ito, kami ay mamamatay. Ang kamatayon na yon ay hindi yung kamatayon na ordinaryong kamatayon. No? Ang kamatayon na yun ay walang hanggan. Verse 4. Pag sinabi mong kamatayan walang hanggan,
Ibig sabihin yun, walang ibang makakapaglinis sa atin kundi ang nag-iisang anak ni Yahweh, ang ating dakilang Mesiyas na si Yeshua sa pamamagitan ng kanyang dugo. Dahil ito ang palatuntunan o alituntunin ng Ama na dapat sundin. Ang kapatawaran sa Bagong Testamento ay sa pamagitan lamang sa mahal na Yeshua. Verse 4. Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Verse 5. Sinabi lang iyan ng makapangyarihan sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyaon ay magkakaunawa kayo at kayo'y magiging parang makapangyarihan din at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Verse 6. Ang punong kahoy ay pakaganda sa paningin ng babae at sa palagay niya ay masarap ang bunga. Masarap ang bunga nito. Naisip din niya na kahanga-hanga ang maging marunong kaya kumita siya ng bunga at kumain nito. Binigayan niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Verse 7. Nagkaroon niya sila ng pagkaunawa matapos kumain noon. Noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Pinagtabit-tabit nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Verse 8. Nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh. Kaya nagtago sila sa mga puno. Verse 9. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, saan ka naruroon? Nakapagtataka, no? Tinanong niya kung saan naroon. Nagtago sila, kaya tinatanong. Ibig sabihin, nasa presence na ng Amang Yahweh ang dalawa, hindi sila nakita. Dahil sa kasalanan. Kaya mahalaga po na tayo po'y hingi ng kapatawaran lagi para makita tayo lagi. Walang harang. Kasi ang harang po talaga ay kasalanan. Ang humaharang sa atin sa kanyang presensya ay kasalanan. Verse 10. Natakot po ako nang marinig kong kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Verse 11. Nagtanong muli si Yahweh, sino may sabi sa iyong hubad ka? Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Verse 12. Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay niyo sa akin. Tugon ng lalaki. Verse 13. Bakit mo ginawa ang bagay na iyon? Tanong ng Yahweh sa babae. Verse 14. Nangyari po'y nilinlang ako ng ahas. Kaya't ako natuksong kumain, sagot naman ito. At sinabi ng Yahweh sa ahas, ang iyong ginawa may parusang dapat na ikaw lang sa lahat ng hayop ay magdaranas. Mula ngayon, ikaw ay gagapang at ang pagkain mo ay alikabok lamang. Verse 15. Kayo, ng babae aking pag-aawayan, binhi mo at binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya'y ikaw ang tutuklawin. Verse 16. Sa babae namay, ito ang sinabi, sa pagbubuntis mo'y hirap ang daranasin at sa panganganak, sakit ay titiisin. Ang asawang lalaki yung naisilbi. Pasakop ka sa kanya, siya mong susundin. Verse 17. Ito naman ang sinabi ng Yahweh kay Adan. Dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sinumpa ko ang lupa
Sa harap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Verse 19. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alikabok, doon ka nang galing. Sa lupang alabo ay babalik ka rin. Verse 20. Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Verse 21. Ang mag-asawa'y iginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Pinalaya sa hardin si Adan at Eva. Ang hardin ay nagsisimbolo ng presensya ng Yahweh. Verse 22. Pagkatapos sinabi niyang ng Yahweh, katulad na natin ngayon ng tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ng bungang kahoy na nagbibigay buhay, ay hindi na siya mamamatay. Actually, doon po sa gitna ng Garden of Eden, 2 po ang punong kahoy doon. Ang isa, yung nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, na yun ang magbubunga ng walang hanggang kamatayan, na siyang ginawa nila Adan, ang kasalanan, at ang pangalawa yung nagbibigay buhay walang hanggan. 2 doon. Kaya, sa verse 23, pinalayas niya sa lamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Verse 24, pinalayas nga siya ng Yahweh at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Yahweh ng bantay na kirubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang Genesis, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 24 ang ating nabasa. Na siyang narinig ninyo ay ang kasaysayan ng orihinal na pagsalansang sa kautusan ng Yahweh ni Adan at Eva. At siya rin namang pinakasentro ng buong chapter. At dahil dito, napalaya sila sa presensya ni Yahweh. Ang lugar kung saan nananahan o tinitirahan ni Yahweh ay tinatawag itong Third Heaven. First Heaven ay ang kalupaan itong ating tinitirahan. Ang Second Heaven ay ang aerosphere o atmosphere na tinatawag itong sky sa atin. Ang Third Heaven, nasa 2 Corinthians 12 verse 2, ito kung saan si Yahweh, ang makapangyarihan, ay nagstay at naghahari at kanyang pinamamahalaan ang buong universe with his holy angels. Kaya't ang mga gumagawa ng mga paninira sa mundo ay mananagot sa kanya. Lahat iyon dahil siya ang ruler. Maging sa ating paglapit sa kanya sa panalangin, kailangan ang kabanalan. Kaya nararapat ang paghingi ng tawad upang anumang kasalanan o karumihan ay malilinis muna bago tayo lumapit. Kasi hindi tayo po makikita. Nakita niyo na po pa naman si Adan. Nung siya'y kinakausap, hinahanap na siya kasi hindi na siya makita-kita dahil may kasalanan siya. Yung kasalanan yung humaharang sa atin sa pagitan niya. Ulitin ko po, ang pinakasentro sa ating nabasa ay ang kasalanan. Kailan may hindi makakapanahan sa kanyang presensya. Hindi rin maaaring ikonsidera ang kanyang presence, ang kasalanan hanggat hindi ito hinihingi ng tawad. Or else, hindi o walang tugon mula sa kanya or alisin niya ito sa kanyang harapan.
pansamantala natin yun ititigil ang unang bahagi ng ating programa, ang news broadcast, Bible News Broadcast. Hanggang sa susunod. Narito na po tayo ngayon sa pangalawang bahagi. Pag-usapan po natin ang The Seven Great World End Time Events. Napaka-interesting na topiko. Napaka-interesting kasi ito ay mga propesiya ng Biblia na magaganap sa mga taong parating na mga taon. Kung saan sa dulo ng pito na ito ay ang tuluyan ng pagpapalit ng ating mundo sa bagong lupa at bagong langit na mababasa sa aklat ng Biblia, Revelation chapter 21 up to 22. Iisa-isahin po natin ito. Very interesting po ito na topic. At kung paano ito magkakasunod-sunod ay malalaman natin. Dahil kailangan maunawaan, pumunan ninyong lahat ang mga nilalaman nito, minabuti nating talakayin ang mga nilalaman ng bawat isa sa Seven Great World in Time Events upang lalo pa ninyong madaling maunawaan ang sinasabi ng Biblia patungkol dito. Ang Matthew 24 verse 1 up to 27 ay nabasa na po natin sa mga nakaraan. Nasimulan na po natin ito noong nakaraan. Di po ba? Ito ang lagi kong pinapaalala sa inyong lahat na subaybayan ang programang ito ng salita ni Yahweh at huwag hayaan na hindi mo mapakinggan kahit isang bahagi dahil bawat isang bahagi nito ay mahalaga. Basahin po natin muli. Narito ang Matthew 24 verse 1 up to 27 na babasahin para sa atin ng kapatid na si Nora Ibao Jorge. Mateo 24 verse 1 hangtod sa 27. Gitagna ni Yeshua ang pagkunob sa templo. Verse 1. Sa pagbiya ni Yeshua sa templo, giduol siya sa iyang mga tinun-an o giingnaan. Agalon, tanawa ragayod ang kinatibuk-an sa templo. Verse 2. Unya miingon siya, maayo ang nakamatikod kamo ni ining tanan. Sultian ko kamo, walay bisan usa sa bato dinhi na nagpabilin sa mahimutangan niini, tumpagon gayud ang tanan. Mga kasamok o mga paglutos. Verse 3. Samtang naglingkod si Yeshua didto sa buntod sa mga olibo, ang mga tinunan misikreto pagduol kaniya. Og nangutana, sultihi kami, kanusa matungan kining tanan og unsa ang mahitabo nga magpaila sa panahon sa imong pag-abot og sa katapusan sa kalibutan. Verse 4. Si Yeshua mitubag, pagbantay kamo og ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Verse 5. Kay sa akong ngalan daghan tawo ang muanhi nga mag-ingon ako ang Mesiyas ug daghan ang malimbungan. Verse 6. Makabati kamog mga gubat sa duol ninyo ug mga balita, may tungod sa mga gubat sa halayo apan ayaw kamo kabalaka, kining mga butanga kinahanglan
mahitabo apan wala kini magpasabot nga mauna ang katapusan. Verse 7, magubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Verse 8, kining tanan sinugdanan pa lang sa mga kasakit. Verse 9, unya dakpon kamo sa mga tawo aron sakiton ug unya patyon. Kasilagan kamo sa tanan katawhan tungod kanako. Verse 10, dagan unya ni adtong panahona ang mubiya sa ilang pagtuo. Magbudhiay ug magdumtanay sila. Verse 11, unya daghan mini nga mga propeta ang manungha ug daghan ang malimbungan nila. Verse 12, ug tungod sa pagdagsang sa dautan, mabugnaw ang gugma sa daghang tawo. Verse 13, maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Verse 14, ug kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Yahweh, iwali ngadto sa tibuok kalibutan aron masayod niini ang tanang tawo ug unya moabot ang katapusan. Ang makalilisang nga mga talan-awon. Verse 15, unya makita ninyo ang makalilisang nga talan-awon nga miingon ni Propeta Daniel nga nagtindog sa dapit sa balaan. Alang sa magbabasa, sabta ang kahulugan niini. Verse 16, unya ang mga tawo nga anaa sa Judea kinahanglan managan ngadto sa mga buntod. Verse 17, ang tawo nga anaa sa atop sa iyang balay kinahanglan nga dili manaog aron pagkuha sa iyang kadbangan. Verse 18, ug ang tawo nga anaa sa uma kinahanglan dili mopauli aron pagkuha sa iyang kupo. Verse 19, pagka makalilisang ni adtong mga adlaw alang sa mga mabdus ug sa mga inahan nga may mga masuso. Verse 20, busa pag-ampo kamo sa Yahweh nga dili unta kamo pakagiwon sa panahon sa tingtugnaw sa adlaw nga igpahulay. Verse 21, kayang kasakitan ni adtong panahon na labi pang makalilisang kaysa bisan unsa nga mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan hangtod karon. Wala na gayoy mahitabo pa nga sama niini. Verse 22, apan gipabuban sa Yahweh kato mga adlaw, kay kung wala pa, wala untay mabuhi. Apan tungod sa iyang mga pinili, pamubaan niya kadtong panahon na. Verse 23, unya kung may muingon kaninyo, tanawa di adiri ang Mesiyas, o tua siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. Verse 24, kay nanungha ang mga mini nga mga Mesiyas ug mga mini nga propeta, magbuhat silag mga dagkong milagro ug katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Yahweh kung mahimo. Verse 25, imani nga gipasidan-an ko na kamo niini. Verse 26, ug kung may muingon kaninyo, tan-awa atoa siya sa dapit nga awaaw, ayaw kamo pag-adto didto kung muingon sila, tan-awa nagtago siya diri, ayaw kamo pagtuo niini. Verse 27, kay ang anak sa tao abot sama sa kilat nga mukilab adlas sa tibuok langit gikan sa sidlakan ngadto sa kasagpan. Verse kasagpan. Hallelujah. Yung pagbabalik niya, ang lahat ng yung narinig, ang focus doon na yung pagbabalik niya, na kung saan itataon sa mga nabasa. Yan ang tinatawag na first wave, mild tribulation. Ito na ang ating mga panahon. Ang magiging dulo nito, na walang nakakaalam, hindi ang Ama lamang, ay
Yun ang sinasabing pagbabalik niya. Na nakalagay sa 1 Thessalonica chapter 4 verses 16 up to 17. Magtatagal ba siya sa kanyang pagbabalik? Hindi po. Tingnan niyo po, isang kisap mata, ipikit mo ang mata mo at biglang idilat mo. Ganon ang kanyang pagbabalik. Mabilis. At ano mangyayari sa atin? Tinatawag yan ng karamihan na rapture. Tinatawag yan ng Biblia sa English version na caught up. Ganon siya kabilis ang rapture. Ang caught up. Ang pagsundo. Natalakay natin nung nakaraan kung paano ang kanyang pagbabalik. Ito ay katulad ng isang kisap mata. Pagpikit mo biglang idilat, tapos ang rapture. Ganyan ang rapture, ganyan ang caught up, ganyan ang nakalagay sa 1 Thessalonica chapter 4 verses 16 up to 17. First wave. Dahil ang second wave nito ay yung may iwan na hindi makasama sa kanyang pagsundo ay makakaranas sa sinatawag na second wave. Ang verse 8 na mismo, nagsasabi, pasimula ng kahirapan. Kung saan nga ang sinabi ko, ang dulo nito ay rapture. Marami pa tayong babasahin at tatalakayin. Ito, medyo na ang ating oras sa ngayon, mananalangin na po tayo. Wag po kayong mawawala sa sunod na ating talakayan dahil napaka-interesting, very interesting ang topic na ito. I really enjoy this one kasi talagang maganda ang topic ng The Seven Great World End Time Events. Pagkakasunod-sunod dito sa mga ganap sa inara. Kaya, sa susunod tatalakay natin, ano ba ang pwedeng maging hadlang na hindi tayo makasama sa pagdagit ng ating mahal na Yeshua? Po, talakayin natin at para malaman ninyo kung ano nga ba ang mga pwedeng makahadlang sa atin. Kung paano pagdagit na hindi tayo makasama upang ingatan tayo na hindi tayo maiwan. Okay? Yan po lahat ay nakalagay po yan sa Biblia. At ang lahat na nakalagay sa Biblia, kahit tuldok ay mangyayari. Ang tuldok kasi sa Hebreo ay may ibig pa kahulugan yan. Depende sa paggamit. Kaya, pati yung tuldok, natalakay, nabanggit niya. Sa susunod po, huwag po kayo mawawala at ngayon po ay tayo ay dadako na sa panalangin. Amang Yahweh, nagpapasalamat kami. Alam namin na kami ay inyong nautusan upang gawin ito. Mahabang panahon ng pag-aaral patungkol sa mga bagay na ito. Subalit nagpapasalamat kami na dumating din ang oras na ito'y maihayag. At higit sa lahat, na ikaw ay maluwalhati ng lahat. Ang katuruan na ito ay hindi pinipili ng anumang simbahan, kundi ito ay para sa lahat. Pandagdag kalaman sa bawat churches na ang iyong ang pagbabalik ay para sa lahat. Kung kaya't, bakit ba namin itatangi lamang sa ilang churches ang katuruan ito dahil ang inyong pagbabalik ay para sa lahat. Kung kaya't ito ay malaya naming ibinabahagi sa lahat ng churches. At malamang ang iyong kaluwalhatian ay kanilang ibabalik sa inyo. Maraming salamat po. At higit sa lahat, ang pag-iingat mo sa aming bansang Pilipinas. Nalalaman namin kung dahil sa inyo din, kung papaano ang magaganap sa bago ang rapture. Matatalakay namin dito yan. Maraming salamat. Hindi man namin alam ang mga araw at oras. Ngunit, ang mga sinyalis ay inyo na itong ibinigay sa amin. Kung kaya't nagpapasalamat kami na ang mga bagay nito ay magaganap. Salamat sa iyo. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin at ang inyong mga churches. Salamat po. Hallelujah.
you're still the same. Yes, the truth becomes so bright in the light. I can wait till the world sees you. In your precious name, you're still the same. Yesterday, tomorrow, this day. Light of my life, the flame of my fire, wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance. Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. And the ring, the King of Kings, Creator, Yah of everything. Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, Yah of everything. Declaring the of love without a doubt, we're heading for the final countdown. Preparing him right, set aside this cup will overflow with new wine. Light of my life, flame of my fire, wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance. Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. And the ring, the King of Kings, Creator, Yah of everything. Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, Yah of everything. Blessed be the Master of Yah, King of the universe. Blessed be the Master of Yah, the King of the universe. His name is Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. And the ring, the King of Kings, Creator, Yah of everything. Yeshua, the Messiah. Yeshua, the Messiah. Anointed one to be the King, Creator, Yah of everything.